Mga kada ngayong January 28 ay ipinagdiriwang po natin ang Data Privacy Day upang mas patatagin ang campaign sa pagkakaroon ng safe and secure personal information. At tulad na lang ng campaign ng National Cybersecurity Alliance o NCSA, hinihikayat din namin ang lahat ng ating mga kada to stop, think, and connect. Kaya ngayong umaga sa Legally Yours, nag-imbita tayo ng legal expert upang mas matulungan tayo maintindihan ang usaping ito at kung paano natin mas mapapangalagaan ang ating mga personal information. Kaya naman mga kada, kasama na po natin dito sa ating sofa si Attorney Alisa Aviles Badagwas. Hi Attorney, welcome to Kada Umaga. Good morning. Yes, good morning po. Good morning. Attorney, eto na. Ano po ba itong Data Privacy Act of 2012? Okay, so good morning po sa lahat ng manonood ng Kada Umaga. Ang Data Privacy Act po or ang DPA kung tawagin of 2012 ay batas na nagsasakop sa ating mga data. Ang layunin po nito ay maprotektaan ang mga personal data and sensitive personal information na pinoproseso po or sinasubmit natin sa mga natural or juridical persons na binigyan po ng karapatan ng batas na magproseso ng mga ganitong data. Ngayon, ano po ba ang saklaw ng DPA? Ano ba ang ibig sabihin ng processing of personal and sensitive personal information? Number one po, hindi lang siya limited sa processing kasi malawak ito. It includes the collection, the organization, the the usage, the editing. Nandito rin po yung kung kailan natin siya ma-end ang paghawak nila ng mga data natin. So, malawak siyang usapin. Ngayon, sino ba yung mga tinatawag natin na data information collector? Sila po yung mga, sabi nga natin kanina, natural or juridical persons. Ano po ba yung natural and juridical? What's the distinction? Yes. Lahat. When we say natural persons, tayo po yun, mga karaniwang tao. When we say juridical, ito po ay mga korporasyon or partnership. Ang examples po nito ay government agencies na nagkokolekta ng mga data natin, or schools kung tayo ay mag-enroll, or the hospitals kung tayo po ay pasyente ng ospital na ito. Yun po ang example ng juridical persons. So, kahit bangko, ganon? Yes, yan. including the banks, tama po yun, mga collection agencies. So when we submit our personal information and sensitive personal information, meron po silang mga liabilities at responsibilidad sa atin. Ngayon, ano bang distinction ng personal information as to sensitive personal information? When we say personal information, ito po ay yung mga impormasyon ng isang individual na kung pagsasama-samahin mo, ay matutukoy ang pagkakakilanlan ng isang tao. Tulad po ng... Katulad ng number one, of course, the name. Madaming magkakapangalan. For example, Juan de la Cruz. Pero pag pinagsama-sama mo ang isang impormasyon ng tao, isasama mo ang kanyang address, ang kanyang telephone number, sasamahan mo pa ng photo. So, yun po ang personal information. Minsan nga yung Pati parents, birthday. oo, Yes, diba? birth date, and your social media accounts. Kapag sinabi naman natin na sensitive personal information, ang kasama naman po nun ay yung ating race, yung ating ethnicity, dyan din po papasok ang marital status, ang ating age, including the religious and political affiliations ng isang tao. So ito po ay dapat pangalagaan nitong mga data information controllers. Meron po silang limitasyon kung saan lang nila ito gagamitin. At may mga certain rights ang mga data subject. Data subjects po kasi ang tawag sa atin kapag kinukuhaan tayo ng impormasyon. Madami po ang mga karapatan nila. Ano ba yung karapatan nila? Number one, malaman ang limitasyon kung hanggang saan lang gagamitin ang mga data na nakuha sa kanila. Pangalawa, mabigyan po ng kopya itong ating data subject kasi minsan, di ba, once we fill up, ang pinapa-fill upan po sa atin 2 copies, 3 copies, totoo. and then sasabihin po, ma'am, sa inyo po yung isang kopya. Karapatan po natin yun na makahingi tayo ng kopya. And then number 3,
hanggang kailan ba nila hahawakan itong mga datos na to? For example, in school, in this school year, you have to fill up kasi mag-a-apply ka for enrollment. Hanggang kailan ba nila hahawakan ang datos mo? Kapag ba natapos ng school year, may record pa rin sila? Or should they delete it? Or should they retain? Kasi assuming na kakailanganin mo siya in the It's future. the record also. Yes. So, yun po ang mga karapatan natin. And another one is karapatan nating malaman sino ba ang kumuha ng datos mo, sino ang controller na yan, at ano ang contact information niya. Kasi we also have the right na itama. Baka kasi may pagkakamali sa pag-encode nila or sa pagkuha ng datos mo. Especially, for example, you are applying for a driver's license na mali, instead na ang iyong gender ay female, na ilagay is male. So, you have the right na ma-correct yun. And once you decide na, ay, sa banks, I want to close my account, they should not access anymore your account, your So, information isa-surrender po therein. nila yung data? Kailangan kasi kung ano yung terms and conditions na pinirmahan mo sa kanila, kung nakalagay doon na upon closure of your account, kailangan ma-delete na yan or they will retain it for some other purposes, pwede naman. Depende sa kung saan ka nag-agree. Kasi meron tayong mga terms and conditions, di Na ba? minsan hindi Na minsan, natin binabasa. Yes. Aminin po nating lahat, nababasa niyo ba yan? Oo, kasi minsan Minsan lang sobrang natin agree haba and eh. go, Oo, di ba? kasi ang tawag po dyan usually ay contract of adhesion. Opo. When we say contract of adhesion, wala ka namang say doon eh, whether you Oo, totoo. dalawa lang eh. You accept it or you Or you don't don't, accept. yeah, Oo. correct. Well, hindi siya negotiable Opo, as to the both parties. So, usually tayo, especially in our, if we want to open another social media account or any accounts online, nag-a-adhere lang naman tayo dun eh. Then nilalagay natin, we adhere to the terms of and conditions of this, and then check na. After checking, may account ka na, you already provided your data. Correct. Kasi pag So, hindi yun. natin ginawa, hindi tayo mapupunta doon sa next Yes, step. correct. Diba? Yun naman ang kanyang risk. So, we always advise na kahit mahaba yan, pagtyagaan ninyong basahin. Kasi minsan, nagugulat tayo na, I did not allow naman na gamitin ninyo sa ibang bagay ang aking data. And then sasabihin sa inyo of the other party, no, it is within the bounds of the contract. Kasi you signed the contract, you adhere to it. So, nandiyan yan. And then tuturo nila, nandun pala. Ito ay isang magandang reminder doon sa mga lending companies, sa mga nangungutang, kasi they are also considered data privacy within the bounds of data privacy law, di ba? Minsan, dahil sa kagustuhan natin, we just adhere. Nag-oo lang tayo, lahat-lahat. And then sasabihin natin, hindi naman ako nag-agree sa ganyang terms, hindi ako nag-agree sa ganyan. Pero hindi ninyo alam, ito nandito sa ating kontrata. Oo, nandyan. So isa yun sa ating mga dapat tignan. Ngayon, ano ba ang mga liabilities? Kailan ba na nabi-breach ang Data Privacy Act of 2012? Nabi-breach siya once itong mga data controllers, they do not ask for your permission na for them to share it or use it to another purpose or give it to another individual or to another institution. That is the time na na-breach mo na yung karapatan mo doon sa Data Privacy Act of 2012. Ano ba ang mga magiging liability ng mga individuals or juridical persons na nag-violate nito? If it is a juridical person, kung korporasyon yan, kung bangko yan, hospital, whatsoever, isa sa mga magiging liability ay pwedeng maipasara ang kanilang business. Aside from the personal liability ng mga taong involved doon sa pagkakaroon ng breach of data privacy. If, for example, alien naman ang gumawa, ibig sabihin foreign, ang possible na liability niya ay deportation. So kapag naman government employee or government agency ang naka-breach nito, tulad nga ng sabi ko, one good example is the PSA, Philippine Statistics Office. Mga nagre-release sila ng data or ng mga information sa ibang tao nang hindi mo alam.
possible ay administrative offenses laban doon sa mga tao na yon. Malawak ito kasi ang pagkakakulong ay po pwede up to 3 years. So possible na makulong ka up to 3 years, and hindi lang siya limited to criminal liability kasi pwede ka rin napagbayarin ng danyo. So, multa. yes, may multa. Ang multa niya, ang pinakamababa ay 500,000 up to 4 million pesos. So, ganun kabigat itong batas na ito. Ang nakakatakot lang dito, kasi meron din tayo sa social media. 'Di ba? Minsan nga, may magbe-message na lang din sa atin, nandun na yung name natin, tas pati middle name, alam na rin nila. Pero hindi natin alam saan nagmumula. So, paano natin malalaman kung saan nagmumula? Parang ang hirap kasing magsampa ng kaso nang hindi mo alam kung saan. Dahil ang dami na natin na fill out the forms, ang dami na natin na ginawang social media. Yan ang mga risk talaga kasi nga sabi nila, your right to privacy is not absolute. Di talaga absolute yan kasi may free flow of information. So, kahit gaano ka kaingat, minsan talaga yung data mo napupunta sa kamay ng mga hindi magagandang intentions. So, ang tanong, saan ba nakukuha to? Possibly, ito ay possible lang naman, possible scenario, pero hindi pa naman tayo nakahawak or nakakita ng ganitong kaso talaga, is na ibebenta ang data mo. Hindi man talagang nag-circulate siya. It's a fact na ang data ng tao ay nabibenta. For example I hear that lang, all the time. yes, for example, doon sa mga credit card companies, magugulat ka, tawag ng tawag sa'yo. Yes. Di ba? Yeah. Sasabihin mo, teka, how did you get my information? Hindi ko naman, hindi naman ako nag-file for that credit card. Actually, even companies trying to offer jobs. Yes, Pala oo, pag ganun, oo, attorney, oo. pwede ba natin na kunin yung number and then pati yung name nung tumawag, tapos doon natin hanapin, back. i-trace kung Yes, po paano pwede nakuha? naman kasi pina-implement na ang batas na SIM card registration. So, Yeah. sa batas dapat per number ay may equivalent na person, 'di ba? Ganon ang correct. nangyari. Kasi may ID na Yes, rin oo, kasi you need to submit your identification, tapos kung ano ang career mo. Kaso nga, nakakalusot pa rin. Madami pa ring ways na nagagawa itong ating mga scammers or itong mga nanloloko sa atin na makuha yung mga details natin. Sometimes when you call that number, you cannot reach it anymore. Diba? Kasi they use a specific system. Gumagawa sila ng system online na nare-register doon ang mga number, but you cannot reach it if you try to call it. So yun, madami na silang schemes ngayon. Yes, oo. Tindi, Yes, matitindi na talaga sila. Kaya nga itong Data Privacy Act, talagang pinagtibay itong batas na ito. Imagine, ito ay binalangkas noong 2012, pero na-implement lang to ng 2016. Kasi madaming naging questions as to the constitutionality of this law. So, in-address pa yan ng ating mga mambabatas in the Supreme Court bago siya na-implement. And aside from the DPA, madami pa namang other data privacy laws ang Pilipinas. Hindi lang siya DPA. For example, there's also RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act. Isa pang batas yun na malawak din, protecting our rights online. So ano bang mga batas na nasasakop nito? The cybercrime law. So another one is yung mga phishing scams, yung mga nagsisend ng emails sa atin na offering something or subscribing us to this website and so on. Included din dito sa RA 10175 yung mga Anti-Child Pornography Act, nandyan din yan. And yung identity theft, magandang topic din yun, yung mga ninanakaw ang identity mo online, di ba? So, Pero hindi to under Data Privacy no, Act? it's not under Data Privacy Act, pero may liability ka pa rin naman sa Data Privacy Act. But more on
it falls under the category of the Cybercrime Prevention Act. Doon siya talaga nakakapaloob. Napakalawak. Malawak, oo. Ang Kasi meron, aside from 10175, meron pa tayong Anti-Photo and Voyeurism Act. So, Meron yan? Yes, we have Yan that. o, katulad nung dinidiscuss natin the last time using the example of yung nangyari doon sa isang mall. Yes, Diba? oo, Yun, oo, ganun din oo, yan. oo, Kasi you're oo, taking a oo. photo of somebody else. Yes. Diba? Pwede siyang maging liable under DPA, pwede ka maging liable under Cybercrime Prevention Act, and kung saan siya papasok, pwedeng patong-patong ang maging kaso ng mga ka-violate ng mga batas na ito. Pero attorney, meron na bang na napunta sa Supreme Court dito sa Data Privacy Act? Oo, so that's a good question kasi ang mga umaabot pa lang sa Supreme Court relative to these cases ay yung mga nabanggit ko nga kanina, questions of constitutionality pa lang. Whether this provision, constitutional ba yan or unconstitutional, dapat bang tanggalin sa batas yan. Pero as to the liability ng certain individual na, ay ikaw na-violate mo yan, ayan, medyo wala pa. Wala pang umaabot sa Supreme Court. But as to the cyber libel, medyo sikat ngayon yan eh. Kasi Oo, yung yeah, I mga was gonna say. nag-away-away sa social media, di ba? Loaded na po ang ating PNP and NBI cybercrime groups. Sa reklamo. Oo, kasi parang last year pa lang, by statistics, nasa around 4,000 cases na eh. Wow. Reported pa lang yan. Yes, oo, reported pa lang. Hindi pa naisama dyan yung mga nag-away lang sa barangay, or yung mga Hindi pa personal alam na experiences pwede. lang na hindi naman talaga nag-file. Correct. Yes, it is rampant talaga. So, madami siyang kaso kasi talagang gustong protektahan ng batas natin yung karapatan natin, especially on the online world. Di ba kasi... Digital world. Yeah, on the digital world. For example, the cyber libel, sa kaalaman ng lahat, the requisites of cyber libel is similar to the libel under the RPC. However, since this is more complex, tsaka mas madaling ma-access ng mas maraming tao, pinataas ng batas ang penalty. So, dinagdagan nila ng 1 degree higher kung kinumit mo ang cyber libel, di ba? As compared to the regular libel. So, yun. Talagang protected siya ng ating mga laws. So ano na lang po yung advice nyo sa mga kada natin para hindi basta-basta na lang nag-a-agree dun sa mga terms and conditions. Para hindi agad-agad nagbibigay ng kanilang personal information. Yes, not just online, but also yung mga written, kasi both are covered naman by the Data Privacy Act. Hanggat maaari, basahin nating mabuti. Kahit na sobrang haba pa niyan, hindi natin masyadong maintindihan, madaming jargon words, it is our responsibility to read the terms and conditions before we agree to it. For example, pinakasimple is mag-fill up ka for kukuha ka ng iyong birth certificate sa PSA online. Basahin nyo muna. Ano ba yung mga terms and conditions doon? Or mag-open ka ng bagong social media account. Basahin muna natin before we click that square button at i-check at mag-create tayo ng account. Yun talaga ang number 1. And number 2, we keep copies nitong mga finil-upan natin. We keep it para by the end of the day, kung magkaroon man ng data breach, kung magka-problema man or may gusto kang ipakorek sa iyong data, meron kang hawak na kopya. Number 3, alamin natin kung sino ang kumuha ng data natin. We don't specifically need the names. Siguro we just take note na anong petsa tayo nag-sign up, anong petsa tayo nag-request nitong dokumento na ito, and kuhain po natin yung hotline number. So that's it. So talagang we need to exert an extra effort to protect our own data. Kasi especially in the web, nakakalat na yan eh. 'Di ba? Sabi nga nila, ang term nila is nasa cloud na yan. 'Di ba? Nandiyan na. So, what we need is to minimize sa kung saan mapunta ito. And for example naman, on social medias, sometimes we post everything. Our schools, the year we graduate,
anong pangalan ng asawa, anak, and all. So we can put restrictions kasi we can restrict naman as to our audience. So if you want na only your friends can see it, you put the restrictions. Kasi when it is open and public, you do not expect na protected yung mga data mo na yan kasi anyone can access it. So, May dagdag pa pala kasi ngayon ko lang nalaman, pag pala nag-update ka ng iyong Instagram, meron na pala doon yung maps. Yeah, So napansin malalaman ko mo na yan. nasaan na pala yung location Oh, ng yeah. mga fina-follow mo doon. So be careful po. Tignan yung mabuti sa inyong settings kung Yes. naka-on ba yung location po ninyo. Kasi baka mamaya natitrace na po kayo. Diba? Minsan nga yung sa Instagram, di ba, may maps, kahit ino-off ko na siya, bigla siya mag-activate, nakikita pa rin bigla yung location ko. So, parang be It's careful. not good, diba? Oo. That's way too invasive. Ang problema doon natin, sabi nga ni attorney, yun nga kasama siya doon sa terms and conditions. That's the risk na ating tinake. Correct. Diba? Na or ating- if you can simply turn it off, yung feature na yon ng isang application, Yes. and we don't want to avail that feature, tanggalin mo na lang kung po Sa pwede settings naman na sa talaga. settings. Ah. So malaki din ang contribution natin as individuals kung paano natin mapoprotektahan ang ating mga personal data or personal information. Nasa True sa atin yan. po Nasa Nasa talaga. sa atin yan. din. Oo. Pero yun nga, as I've said, kung despite the fact na talagang nag-ingat tayo, na hindi masyadong maisa publiko ang ating mga personal and sensitive information, pwede po tayong magpatulong sa National Privacy NPC Commission, National Privacy Commission. Tutulungan po nila tayong maghabla ng kaso. Or doon pa lang sa NPC, pag-aayusin na po nila. Yan. So may processes. Or we can even seek the help of the NBI and the PNP PNP. cybercrime groups. Thank you very, Thank you, very much, Attorney. Thank you so much Attorney, po. sa paglilinaw sa mga katanungan natin tungkol sa Data Privacy Act. At ngayon, please give us your date. Joke lang. Give us your contact para sa mga gusto mag-consult po sa inyo. Okay. This is voluntarily. So, you can access my social media account, my Facebook account, that is a.avileslaw. That is my official online account. So, message lang po ako doon. I will answer with your queries, mga questions na legal, tutulungan ko po kayo doon. Thank you. Thank you so much, Attorney. Thank you so much po for Very, having very me much, again. Attorney. Thank you. At mga kada, sa bawat click, bawat pagbili, at bawat interaction online, tayo ay nag-iwan ng digital footprints natin na naglalaman po ng ating mga personal informasyon. Kaya mahalaga ang Data Privacy Act para sa atin lahat dahil tinutulungan tayo nito na maprotektahan po ang ating mga personal data at may natutunan ako, personal and sensitive information Love it. na nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip ng ating impormasyon ay hindi po basta-basta nalalantad o nagagamit ng hindi tama. Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.